Hindi lahat ng mga taong nagpapakita sa atin ng kabutihan o kabaitan ay nagpapakatotoo. Marami kasing nagpapanggap na mukhang nakapaligid sa atin. Mahirap alamin o kilalanin kung sino talaga ang taong nagmamalasakit sa atin o kung sino yung umaasa at lihim na nagdadasal na tayo ay mapabagsak nila. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo at sa ating mga kastorya nagising pa sa oras na ito? Itago mo na lamang ako sa pangalang Jenna. 33 years old, may asawa at 2 anak. Dito kami ngayon sa Zambales nakatira sa lugar kung saan ako pinanganak at lumaki. Matagal nyo na nga pala akong tagapakinig. Gustong gusto ko talaga ang mga kwentong inyong binabasa, lalo na kung ito ay tungkol sa katatakutan. Naniniwala kasi ako na hindi lang sa kwentong kababalaghan, kung hindi pati na rin sa mga taong may espesyal na kakayahan. Baka isipin ng iba na kaistorya natin na nakikinig ngayon na may kapangyarihan ako. Wala po, dahil hindi ako ang may kakayahan na kakaiba sa kwento kong ito. Sadyang believer lamang ako ng mga tarot card reading, black magic, at pati na rin sa mga taong involved sa mga ganong gawain. At ikikwento ko sa inyo kung paanong napaniwala ako sa mga ganong kwento. 4 kaming magkakapatid at pangalawa ako sa bunso, Papa Dudut. OFW ang daddy ko at si mami naman ay isang housewife. Ako yung tipo ng bata noon na walang hilig masyado na maglaro kasama ang ibang bata sa labas ng bahay. Hindi katulad ng mga kapatid ko na nangitim na ang mga balat dahil sa paglalaro sa ilalim ng mainit na araw. Pero kapag si mami ang lumalabas, palagi kong gusto na sumasama sa kanya kahit saan pa man siya magpunta. Mami, sama po ako sa paglabas ninyo. Wika ko nang makita kong nagpalit ng damit na pang-alis si mami. 10 years old pa lamang ako noon, tapos ay nasa labas ng bahay at naglalaro ang mga kapatid ko. Baka mainip ka lang sa pupuntahan ko, anak, wika ni mami. Okay lang po, kesa mainip ako dito sa bahay kasi nasa labas lahat sina kuya. Nakalabing sabi ko. Okay, sige, magbihis ka na at hihintayin kita. Nakangiting sabi naman ni mami na labis kong kinatuwa. Akala ko noon sa grocery o salon kami pupunta ni mami, dahil madalas siyang pumupunta doon kapag araw ng linggo. Pero hindi, dahil huminto ang kotseng sinasakyan namin sa tapat ng isang luma at malaking bahay. Walang gate sa may garahe ng bahay na yon, kaya dumiretso kaming naglakad papunta sa may pinto na kinatok ni mami. Bumukas kagad yon at niluwa ng pinto ang babaeng medyo kaidara ni mami. May katabaan at nakasuot ng salamin sa mga mata. Kanina pa kayong hinihintay ni Madam Luz, wika ng babae. Naku, pasensya na at medyo na traffic kami. Tugon ni mami, kahit ang totoo, ako ang dahilan kung bakit medyo natagalan siya sa pagdating niya sa bahay na yon. Tinapunan ako ng tingin ng babaeng tinawag ni mami ni Ate Lyra bago niya kami pinapasok sa loob ng malaking bahay. Sa loob naman ay mas malaki pa yon kesa sa inaasahan ko. Siguro dahil walang masyadong gamit, lalo na sa may sala. Sa halip na sofa, monoblock chair lang ang meron at maliit na lamesa. Dito ka lang sa upuan, Jenna. Babalik din kaagad si mami. Kakausapin ko lang si Madam Luz. Wika ni mami na tinanguan ko lamang bilang tugon. Naiwan ako sa may sala, nakaupo sa monoblock, at si mami ay pumasok sa isang pinto na hindi rin masyadong naisarado. Ikaw pala, matagal ka rin hindi nakapunta dito sa akin ah. Wika ng malaki at malalim na boses ng babae. Naisip ko na siya si Madam Luz. Kakalis lang po kasi ulit ng asawa ko, kaya naging busy ako sa bahay nitong mga nakaraang linggo. Tugon pa ni mami. Ano bang ipapakonsulta mo ngayong araw? Tanong ni Madam Luz.
Gusto ko sana magsimula ng negosyo. Itatanong ko po sana kung anong negosyo ang suswertehin ako. Tugon ni Mami. Sige, hayaan mong basahin ko dito sa mga baraha ko ang sagot sa tanong mo. Wika ni Madam Luz. Katahimikan ang sumunod kong narinig. Ilang saglit pa, ingay na mga barahang binabalasa sa ibabaw ng lamesa ang sumunod ko pang narinig. Ilang segundo na naging minuto hanggang sa muling magsalita si Madam Luz. Sinabi niya kay Mami na since Year of the Rooster ay swerte na magsimula siya sa negosyong manukan. Siguro matagal na siyang kilala at kinakausap ni Mami dahil wala na siyang sumunod pang naging tanong kay Madam Luz. Kaagad siyang nagpasalamat at lumabas ng kwartong yon. At hindi ko inaasahan na kasundo niyang lumabas si Madam Luz. Payat na babae si Madam Luz. Nakasuot siya ng maluwag at bulaklakin na bestida. Meron din siyang balabal, malaking beads ng hikaw at pulseras. Naka-eyeliner din ang ilalim ng kanyang mata, kulay blue ang kulay noon at hindi ko alam kung bakit. Tumingin ng malalim niyang mga mata sa akin. Matagal na pagtitig ang ginawa ni Madam Luz. Anak mo? Tanong niya. Lumapit si Mami sa akin nang tumayo ako. Opo, nakangiting tugon ni Mami. May swerteng nakadikit dyan sa anak mo. Pinanganak siya na palaging lapitin ang swerte. Kaya lang ay marami ang maiinggit sa kanya at susubukan na hilahin siya pababa. Wika pa ni Madam Luz. Dahil bata pa ako noon ay hindi ko masyadong sineryoso ang narinig ko na sinabi ni Madam Luz. Pero tanda ko na palagi akong nananalo sa mga contest sa school namin. Palagi nabubunot ang pangalan ko sa raffle. At ako rin ang nakakakuha ng pinakamagandang regalo mula sa teacher namin na ibinibigay niya randomly sa classroom. Hindi ko alam kung swerte ba yon o nagkataon lamang. Basta hindi ko makakalimutan ang mga bagay na yon. Papadudot madalas na akong sinasama ni Mami sa bahay ni Madam Luz. Kahit ang pinayo nito na manukan ng negosyo ay talaga namang swerte ang naging dala sa pamilya namin. Kaya nga labis ang pasasalamat ni Mami kay Madam Luz noon. Hanggang isang beses ay narinig ko na sinabi ni Madam Luz kay Mami na dadaan sa malaking pagsubok ang pamilya namin. Nakiusap si Mami na baka pwedeng sabihin na sa kanya ni Madam Luz ang iba pang nalalaman nito. At nalungkot ako nang marinig ko mula kay Madam Luz na may ibang babae raw na kinakalokohan si Daddy. Nasaktan ako dahil sa nalaman ko at akala ko talaga ay masisira na ang pamilya namin. Nagalit pa nga ako ng palihim kay Madam Luz dahil inisip ko na baka siniraan niya lamang si Daddy. Pero napatunayan ko na totoo ang sinasabi nito kay Mami. Malalim na ang gabi nang marinig ko ang pag-uusap ng mga magulang ko sa video call. At doon ay inamin ni Daddy na natukso nga siya at nakagawa ng kasalanan sa relasyon nila ni Mami. Narinig ko ang pigil na pagkaguluhol ni Mami noon at panunumbat niya kay Daddy hanggang sa matapos na ang video call nila. Kinabukasan ay namumugto ang mga mata ni Mami pero hindi siya nagkwento kung ano ang nangyari o dahilan ng kanyang pag-iyak. Mabuti na lamang papadudot, nagkaayos pa rin sila ni Daddy at hindi na nga naulit pa ang pambababae nito. Mula noon ay naging bilib na ako sa kakayahan na meron si Madam Luz. Saksi ang mga tenga at mata ko na nagiging totoo ang mga sinasabi niya kay Mami. Kaya naman kahit na hindi kami nagkakausap ay malaki na ang respeto ko sa kanya. At natutuwa talaga ako sa tuwing sinasama ako ni Mami sa pagpunta sa kanya. Hindi na nga lang ako madalas nakasama mula nang mag-aral ako sa kolehiyo. Grabe, alam mo ang daming babae ang naiinggit dahil boyfriend mo si Eddie. Wika ng kaklase at kaibigan ko na si Clarice. Hindi naman, nakangiting sabi ko. Anong hindi? Ang swerte mo kaya dyan sa boyfriend mo. Bukod sa loyal, sobrang gwapo pa. Buti na lang talaga at hindi ko siya type, ang sabi pa ni Clarice. Nagkaroon ako ng boyfriend noon, Papa Dudut, Eddie ang pangalan niya. At isang sikat na soccer player sa university namin. Sinasabi ko lang na hindi naman masyadong nakakainggit ang relasyon namin kahit alam ko. First boyfriend ko si Eddie at 2 taon niya lamang akong niligawan.
Kahit ang striktong mami ko ay nakuha niyang loob dahil madalas siyang dumadalaw sa bahay. Nagawa na rin niya akong haranahin, sulatan ng tula at kung ano-ano pang sweet na bagay para lamang ipakita kung gaano niya ako kamahal. Kaya naman sa huli ay tuluyan na ring nahulog ang loob ko sa kanya at sinagot ko na ang panliligaw niya. Dahil boto naman si mami sa kanya ay tinanggap na rin niya ang relasyon naming dalawa. Basta lang daw huwag kaming makakalimot sa limitasyon naming dalawa. Mula na maging kami ni Eddie ay mas lalo siyang naging sweet at mapagmahal na boyfriend. Mas may effort siya sa aming dalawa lalo na pagdating sa mga surprises. Hindi ko mapantayan ang pinapakita niyang effort sa akin kaya naman mas lalo ko siyang minamahal. Nasaan tayo? Tanong ni Clarice nang makapasok kami sa isang luma at malaking bahay. Nandito tayo sa bahay ni Madam Luz, nakangiting tugon ko bago kami tumuloy na pinapasok ni Ate Lyra sa isang kwarto. Papadudot yun ang unang pagkakataon na nakapasok ako sa kwarto na yon. Medyo madilim dahil ilang kandila lamang ang nagbibigay ng liwanag. May mga estatwa ng santo doon na karamihan ay hindi ko kilala at hindi rin pamilyar sa akin. May ilang krus at rosaryo na nakasabit sa may dingding. May bilog na lamesa sa gitna, 2 upuan, mga baraha sa ibabaw ng lamesa at maliit na bato. Matagal ding tayong hindi nagkita, nakangiting wika ni Madam Luz. Walang pagbabago sa itsura niya mula noong unang beses kaming nagkita. Hindi siya bumata at hindi rin tumanda. Magandang hapon po Madam Luz. Ako po si Jenna. Jenna ang pangalan mo, alam ko. Sige, ano bang maipaglilingkod ko sa babaeng pinanganak na may swerte sa mga mata? Wika ni Madam Luz. Meron po kasi akong boyfriend. Gusto ko lang pong malaman kung totoong mahal niya ako. Tugon ko. Hindi naman sa pinagdududahan ko si Eddie, pero kasi masyado nang lumalalim ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. At natatakot ako na masaktan ng dahil sa kanya. Kaya naisipan ko na puntahan si Madam Luz para konsultahin siya tungkol sa relasyon namin ni Eddie. Binalasa ni Madam Luz ang kanyang mga baraha. Isa-isang nilapag yon sa lamesa bago nakangiting tumingin sa kanya. Mahal na mahal ka ng boyfriend mo, wika niya. Ibig sabihin po ba niyan siya na ang makakatuluyan ko sa huli? Tanong ko. Nagsimulang mabawasan ang ngiti sa mga labi ni Madam Luz. Marami pa kayong pagdadaanan ng mga pagsubok. Pagsubok na pwedeng maging dahilan ng paghihiwalay ninyong dalawa. Pero may tamang panahon na muli kayong magtatagpo para ipagpatuloy ang naudlot na relasyon. Kaya lang Jenna napapalibutan ka ng mga taong may inggit sa'yo. Layuan mo sila kung ayaw mong mahila kanila pababa, wika pa ni Madam Luz. Medyo nalungkot ako sa mga sinabi niyang yon, Papa Dudut. Gusto ko kasi talagang malaman kung si Eddie na ba ang makakatuluyan ko sa huli. Pero hindi niya binigay sa akin ang malinaw na kasagutan. Pero kahit paano ay natuwa ako nang kumpirmahin niya na totoo ang pagmamahal na ipinakita sa akin ng boyfriend ko. Naging kumpiyansa akong totoo ang pinapakita ni Eddie na pagmamahal sa relasyon naming dalawa dahil sa mga sinamin ni Madam Luz. Papadudot nang makagraduate ako ay nagkaroon kaagad ako ng trabaho at si Eddie naman lumuwas ng Maynila para doon magtrabaho. Nung una ay maayos ang lahat sa relasyon namin pero hindi nagtagal ay naging magulo din ang lahat. Hanggang sa hindi nagtagal ay pareho kaming nag-decide na tapusin na ang relasyon naming dalawa. Hindi pala kasi talaga madali ang LDR, Papa Dudut. Lalo na kapag magkaiba ang oras ng trabaho at pahinga naming dalawa. Hindi na kami nakakapag-usap ng maayos tapos ay madalas pa na mainit ang ulo namin dahil sa kanya-kanya naming trabaho. Pareho na kaming nahihirapan kaya pareho na rin kaming bumitaw. Aaminin ko na nasaktan din talaga ako ng todo noon dahil syempre Eddie was my first love and boyfriend. Kaya naman nag-focus na lamang ako noon sa pagtatrabaho ko. Doon muli ay nagsunod-sunod ang swerte ko lalo na at 3 beses akong na-promote sa trabaho ko sa loob lamang ng 1 taon. Napatunayan ko na totoo ang sinasabi nila na kapag malas sa love life
ay swerteng-swerte naman sa pagtatrabaho. Mabuti talaga at dito ka na-assign sa department namin, Clarice. Wika ko habang sabay kaming nagla-lunch ni Clarice. Bago lamang siya sa kumpanya namin at natuwa ako nang magkalapit lamang ang workstation naming dalawa. Kaya nga akala ko talaga hindi ako makakapasok dito kasi ang taas ng qualifications, ang sabi niya. Magaling ka naman kaya alam ko na maipapasa mo ang exam at interview dito, ang wika ko naman. Thank you nga pala sa pag-refer mo sa akin, Jenna ha. Naging way din yon para matanggap ka agad ako dito. Ito nga pala buko salad, ginawa ko para sa'yo. Pag-abot niya sa akin ang pagkain. Ay wow, thank you ha. Hindi ka na dapat nag-abala pa, ang sabi ko naman. Tinulungan mo ako kaya kailangan ko magpasalamat sa iyo. Thank you ulit, Jenna, ang sabi pa ni Clarice. Nang makagraduate kami sa college ay hindi na ulit kami nagkita ni Clarice kasi nabuntis siya at kaagad na nagpakasal. Naging busy siya bilang isang full-time housewife at pagkalipas ng iilang taon ay minessage niya ako at tinanong niya kung pwede ko raw ba siyang tulungan na makapasok sa pinagtatrabahuhan ko. Agad ko namang ginawa yon at nirefer ko siya sa kumpanya namin. Ako rin ang nagturo sa kanya ng mga task na kailangan niyang gawin at naging daan yon para muli kaming mapalapit sa isa't isa. Kaya lang papadudot mula nang makapasok si Clarice sa pinagtatrabahuhan ko ay nagsimula naman ang sunod-sunod na kamalasan ko. Nagkabulutong ako the week na dapat ay tatanggap ako ng award bilang Best Employee of the Year. Nanakaw ang cellphone ko habang bumabiyahe papasok ng trabaho at ng araw na dapat ako magpe-present sa client namin ay nakorrupt naman ang mga files sa laptop ko at nasermonan ako ng bongga ng supervisor namin. Ang weird lang kasi marami pang kamalasan ang mga nangyari sa akin noon. Hindi ko na lamang ginawang big deal yon hanggang sa isang gabi ay nagising ako dahil sa mga bulong na naririnig ko. Bulong na mga salitang hindi ko maintindihan. Binuksan ko ang lampshade sa katabi kong lamesa at bahagyang lumiwanag ang kwarto ko. Bumangon ako at nakita ko ang isang babaeng nasa sulok, nakaupo at nakatalikod mula sa akin. Sa kanya nanggagaling ang bulong na naririnig ko. At sa kabila ng kaba at takot na nararamdaman ko ay nagawa kong lumapit sa kanya. Pero bago ko pa siya mahawakan ay bigla na lamang siyang lumingon sa akin. Duguan ang mga mata niyang nakatingin sa akin habang muling bumibigkas na mga salitang tila iba ang lengguwahe. Habol ang hininga ko nang makabangon ako mula sa kama. Binuksan ko ang ilaw pero wala akong nakitang babae doon. Doon ko lang napagtanto na panaginip lang pala ang lahat. Hindi ko kilala ang babae pero may kung anong takot akong naramdaman sa kanya. Kaya naman doon na ako nag-decide na muling kumonsulta kay Madam Luz. May taong nagbibigay ng malas sa iyo. Isang tao na malaki ang inggit sa iyo. Lumapit siya sa isang mangkukulam para bigyan ng malas ang buhay mo. Swerte ka at hindi kanya pinakulam. Pero kapag lumalalim pa ang nararamdaman niyang yan, baka doon na rin mapunta yon, ang wika ni Madam Luz. Sino po siya? Tanong ko. Isang kaibigan mo na madalas mong kasama pero huwag kang mag-alala. Mas malakas ang kapangyarihan ko sa mangkukulam na yon. Kaya kong ibalik sa kanya ang ginawa niya sa iyo. Kaya kung doblehin, pabalik sa kanya ang mga ginawa niya kung gugustuhin mo. Ang sabi pa ni Madam Luz. Sa huli papadudot ay pumayag na rin ako kasi gusto kong makaganti sa kung sino man ang taong naiinggit sa akin. At hindi man sinabi ni Madam Luz ang pangalan ng taong nais akong hilahin pababa ay alam ko na kung sino at ano ang pangalan niya. Papadudot ng sumunod na linggo, hindi na pumasok pa sa opisina namin si Clarice. Nalaman ko na natanggal pala siya dahil kinopya niya lang pala sa ibang kumpanya ang ginawa niyang presentation para sa aming malaking kliyente. Hindi lang yun ang nabalitaan ko tungkol sa kanya, naghiwalay na rin sila ng kanyang asawa dahil iniwan na siya nito para sa ibang babae. At pagkatapos noon ay nasunugan sila kung saan ay namatay ang kanyang nanay. Hindi ko alam papadudot kung kasama ba yon sa kamalasan na bumalik sa kanya.
Basang sigurado lamang ako ay siyang nagbigay ng sumpang kamalasan sa buhay ko. Nang dahil sa inggit ay naramdaman niyang nagawa niyang ipahamak ang kaibigan niya na halos kapatid na rin ng turing sa kanya. Dito ko na rin po tatapusin ang kwento ko na nais kong ibahagi sa inyo ngayong gabi. At bago ko ito tuluyang tapusin ay sasabihin ko na rin na asawa ko na po si Eddie. Kagaya ng sinabi ni Madam Luz, kailangan lang naming magtagpo sa tamang oras at pagkatapos sa panahon na pareho na kaming handa para sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Jenna. Maraming mapagpanggap na tao sa ating kapaligiran. Hindi natin alam kung sino sa kanila ang nagpapakatotoo sa atin kaya dapat na marunong tayong kumilatis o pumili ng kaibigan. Para sa bandang huli hindi tayo mapahamak gaya ng nangyari sa ating letter sender na si Jenna. Nang dahil sa pagiging mabait niya at mabuti niyang kaibigan, hindi niya napansin na may inggit na palang nararamdaman sa kanya ang ibang tao. Ang mahalaga ay naging masaya pa rin siya sa piling ng taong mahal niya. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.